Hello, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid na sumusubaybay po sa ating prayer and fasting and daily devotion. Ngayon pong araw na ito ay ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Lord na binigyan po ako ng pagkakataon upang magbahagi ng salita ng Panginoon at makwento ang karanasan sa na makakaengganyo sa bawat isa sa pagdidisipulo. Napakabuti po ng ating Diyos at tapat ang ating Panginoon. Tayo muna po yung manalangin mga kapatid. Father God, salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po ako ng pagkakataon upang magbahagi ng iyong salita. Tunay po na napakabuti mong Diyos, wagas ang pag-ibig mo, at ako'y nagpapasalamat sa pagkakataon na muli po niyo akong binigyan ng pagkakataon upang magbahagi ng iyong salita. Salamat po Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa Lord dahil may ilalahad ko po ngayon yung kung paano po ang magdisipulo at ano yung mga karanasan. Unang-una po, naranasan ko po na sa pagdidisipulo ko po ay ang nagbabahay-bahay. Yan. Pinupuntahan ko po yung mga members po ng Self San Juan na minsan ay nung una po kasi ay hindi pa talaga totally sila na dumadalo sa gawain ng Panginoon. At nagkakaroon pa po sila na kailangan ay puntahan at talagang sunduin sa gayan ng mga sa gawain. Isa ko pong karanasan sa pagdidisipulo ay pumupunta po ako sa lugar na minsan ako lang po ang pumupunta at hindi pa po uso noon ang motor o sasakyan man o tricycle man, kundi lakad. At naranasan ko po na talagang malayo ang paglalakad. At naranasan ko din po na abutin din ng gabi sa paglalakad dahil malayo. Pag halimbawa kasi sinabing malapit lang at tingnan nyo yung pag tinuro yung uso ay malayo po yon. At naranasan ko po pumunta sa lugar ng mga members ko na upang idisipulo ay sa bahay po ni Nanay Benita. Malayo po, medyo malayo po yon. Tatawid pa ng sapa. May dadaanan pa mga palayan. Papasalamat naman po ako sa Panginoon dahil kahit ganun po ay naroroon po sila naghahantay para makinig po ng salita ng Panginoon. Napakalaki pong privilege upang makapagbagi ng salita ng Diyos. At doon din po, pag kayo magdidisipulo, hindi nang kailangan ay dala mo yung salita ng Panginoon. Maganda yun, salita ng Panginoon. Kundi kailangan may dala ka din ng makakain. Mag-i-invest ka. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord dahil hindi niya kami pinagkukulang. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil naranasan ko din po na pupunta ako sa isang sa aking pagdidisipulo ay talagang yung welcome ka sa tahanan para makinig sila ng salita ng Diyos. Yun po,
Pagkatapos noon ay uuwi na, lalakad, medyo gabi. At sa gabi po ay minsan nakakatakot maglakad eh. Yun. Isa ko pa pong naranasan ay yung dini po naman sa isang gawain po din eh, na pumunta ako sa isang tahanan na sabi ko pupunta ako, mag-share ako ng gospel ng salita ng Panginoon. Pero nadatnan ko lang po ay mga aso. Walang tao sa bahay. Yun. Tapos ay muntik pang mahabol ako ng aso. Yun. Kaya umuwi na rin po ako. Ang kagandahan lang po noon ay yung isa ko pong members ay dinanan ko po at nandun yung naranasan ko din po na makarinig ng mga nilalaman ng kanilang mga puso at nalaman ko din po na yung anak niya may sakit. Yun, naranasan ko din talaga na kaya dapat lagi po tayong handa sa ating pagdidisipulo po sa mga members natin. Kailangang ready po yung tinang puso at isip. At lagi po tayong magpasalamat sa mag-pray bago tayo ay humayo. Yun, nalaman ko yung anak niya may sakit at cancer daw. Tapos araw-araw ko pong pinupuntahan ang kanyang anak para mabahagi na ng salita ng Panginoon at madisipulo. Pati yung kanyang magulang. Yung kasi yung naging burden ko, kailangan makarinig ng salita ng Panginoon Diyos, yung magulang, pati po yung anak na may sakit. Hanggang sa nagkaroon na nga po ng matinding pagsubok yung anak niya at nagkaroon talaga ng cancer, pumukol po dito sa liig. At yun, nagtuloy-tuloy po hanggang sa nawala po na yung anak niya. Habang yung bata po, yung kabataan na yun ay nagkaroon nga ng cancer, nagkabukol, kinemo, habang nung iniuwi po dito sa Batangas ay talagang hindi na po ako nagdalawang isip, pumunta po talaga ako para at araw-araw din po ako pumupunta sa kanila para may pag-pray. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit po noong lumisan po yung kabataan ngayon ay naging alam ko na yung isa sa dinidisipulo ko pong kabataan na yun kahit lumisan po ay alam ko nakakilala siya sa Panginoon at tumanggap siya. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nagpapasalamat po ako sa Panginoon kahit na lumisan po yung anak ay yung magulang po naman ay nagpatuloy. Nagpapasalamat ako sa Lord. Ang isa ko po pong experience sa pagdidisipulo ay yung kami po ay nagturo sa mga drug surrendery. Nagpapasalamat po ako at ginamit po kami ng lingkod ng Diyos at mga pastor at pinatawag po kami ng mga pulis upang magturo sa mga drug surrendery. At habang nagtuturo po ako ay ito po ay isang privilege na makapagdisipulo po at maipahayag po ang salita ng Panginoon. Praise the Lord po. At yung pong mga drug surrendering na binabaginan ko po na salita ng Diyos ay nakikinig. Pero yung iba po hindi. Matitigas ang ulo. Kaya isa kong naranasan sa pagdidisipulo ko po ng mga drug surrendering ay nung sabihan ka na Pastor, wala naman pong hindi po naman makakain yung itinuturo ninyo, kailangan kong magtrabaho. Bakit ba may ganito pa? Para pong mainit yung ulo ng isang drug surrendery. At nakapagsalita po sa akin dati na babantayan ako sa labas. Yun. Hindi naman po ako natakot dahil may kasama po ako pulis at higit sa lahat ng Panginoon.
Yun, naranasan ko po yun na sabihin ako at sabihan po ako ng masakit ng isang tao na binabahagi na ako ng salita ng Diyos. Hindi naman po ako natakot o nag-alinlangan na ibahagi ang salita ng Panginoon, kundi binigyan pa rin po ako ng tapang ng Panginoon Diyos upang ibahagi. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil ang taong yun ay ginamit kami upang babahagi ng sila ng salita ng Diyos. Ay ngayon, kahit hindi po sa CLF nag-church ay siya'y nagpapatuloy at siya'y nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil doon sa mga drug surrendery na sinira namin, may isa pong tumugon na taga-Talahiban, si Brother Jerry, yan. Yun po, at nagpapatuloy po, at yan po ay sa dinisipulo ko po na members ng CLF San Juan na nagpapatuloy at nakakasama po na niya ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil siya po ay talagang sumuko sa Panginoon, sinurrender ang buhay, tinanggap si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. At napakabait po ng Diyos sa buhay niya, at nandun yung pagbabago niya sa kanyang buhay. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. At isa ko po pong sa akin pong pagdisipulo, isa ko pa pong naranasan yung pumunta ka na sa isang gawain na pupunta mo yung isang disipulo mo na isa pa yung bang nandoon yung mga kapatid, nandun yung mga magulang, at sila ay nagkaroon na sabi nga, binigyan nila ng pansin ang salita ng Diyos na makinig. Yun, nagpapasalamat ako sa Lord na kahit sabi nga ay malayo, ay nakarating po kami doon. At uso na po, biniles na po ako ng Panginoon doon dahil nagkaroon na po ako ng sasakyan para mapuntahan sila. Yun po, isa din pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon na nung pinaigting pa po yung discipleship ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi lang ako ang nagdidisipulo, kundi si Pastor Deo nagdisipulo na rin po. Ibinabana po niya yung pagdidisipulo sa mga kabataan. Nagpapasalamat po ako kahit hindi ko siya sabi ko, Pastor Deo, ikaw sa kabataan at sa kababaihan yung asawa ko, hindi po naging dati po hirap na hirap po ako disipulo dahil lahat po pupuntahan mo, bibisitahan mo, disipulo mo, shishare mo ng gospel. Ngayon po ay gumana po yung trabaho dahil sabi nga nagkaroon na po ng toka-toka. May kababaihan na po, may nakatoka na po sa kababaihan, may nakatoka na sa kabataan. Yun po, praise the Lord, at ang CLF naman po ay lumalago at dumadami po ang mga tumanggap po sa Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil kahit po dito sa bakery, sa tindahan ko, ay nakakapagbahagi po ako ng salita ng Diyos kasi may mga pumupunta po dito na kalalakihan na kinakausap ko po, na hingi ng payo, yun, nakakarinig po sila ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, at naipagpe-pray ko po. Yun, salamat sa Lord. Kahit sabi nga nasa loob ka ng tindahan, ay pwede ka magdisipulo o mag-share ng gospel ng Panginoon. Yun, nagpapasalamat din po ako dahil napakabuti po ng Diyos at naranasan ang kapangyarihan niya. Isa ko pa pong naranasan at hindi ko makakalimutan po ng pagdidisipulo ay nung ako po'y pumunta din dito sa Kanluran at nagdinisipulo ko po yung isang
ang kabataan na ngayon po ay nasa Maynila po siya at nagpapatuloy. Nagpapasalamat po ako kahit lumipat po yung kabataang iyon ay nagpapatuloy. At siya po ay kumilala sa Panginoon. Ang isa ko po yung at nagpapasalamat po ako doon dahil hindi siya tumigil sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Kahit siya ay nagtatrabaho po sa Maynila. Yun, nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil hindi lang po sa labas nakakapagdisipulo kundi sa loob din po ng simbahan. Yun po ang isa ko po pong pinagpapasalamat sa Lord na yung karunungan sa sagana ng Diyos na binibigay sa akin upang makapag-disipulo sa loob po ng simbahan. Yun, nagpapasalamat din po ako sa Diyos na ako po mismo ay sa pagdidisipulo ko po natututo din po ako. Dahil dati po nung unang-unang pong pagdisipulo ako naalala ko din po ay sinusulat ko pa, sinasaulo. Yung pala po ay yung pinakamagandang marinig po ng yung dinidisipulo ay yung testimony mo, yung patotoo mo sa buhay, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, kung paano mo nakilala siya. Yun, napakasarap na ibahagi sa dinidisipulo mo yung testimony mo at naririnig nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya naman sila ay nagkakaroon din ng pagbabago sa buhay. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ngayon, mayroon po akong isang dinidisipulo na isa pong dinidisipulo na tatay na kahit hindi po ako nakapag-share kami sa chat, minsan nakapunta po ako sa kanila, dinidisipulo ko po siya. Yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi ako naubo. Sabi nga, pag ikaw ay nag-pray sa Panginoon at humingi ng tulong sa Diyos, hindi ka mauubusan ng bala. Ayun, kahit may mga problema, may pagsubok kung pinagdadaanan, ay alam mo kung paano i-handle yung taong dinidisipulo mo. Yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil hindi lang sa pagdidisipulo kundi nandun yung bilang isa kang lingkod ng Diyos ay kailangan malaman mo din ang mga nangyayari sa labas ng mga members mo na members ng CLF na sumasamba sa Panginoon. Dapat alam mo lahat ang nangyayari bilang isang pastor ng simbahan. Pero kailangan handa din yung pagtulong mo, hindi lang salita ng Diyos, kundi yung halimbawa ay may kailangan na pangangailangan financially, dapat ikaw bilang lingkod ng Diyos, handa ka ding tumulong sa members. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pag halimbawa po yung isang members ay hindi ko nakikita sa simbahan, ako po bilang lingkod ng Diyos, talagang yung araw ng halimbawa wala po sa Sunday, nahanap po talaga siya kung sino siya. Talagang tinatanong kung bakit nasan siya at kinukumusta ko po agad, baka po mamaya may problema, may pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil habang tumatagal na naglilingkod ako sa Panginoon ay marami akong natututunan na kailangan na ibinibigay ng Panginoon sa paglilingkod. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Lord dahil hindi niya ako pinababayaan sa ganong mga gawain kasi gawain naman ito para sa Kanya. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil ang lumalago po ang gawain ng simbahan ng CLF San Juan. Thank you po sa Panginoon talaga dahil dati po ay talagang
nandun yung hindi nakapokus sa gawain. Ngayon talagang focus kasi naranasan ko yung talagang kailangan malapit na yung pagbabalik ng Panginoon, ay kailangan talaga marami pong maligtas. Kailangan maraming mashiran ang gospel o salita ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord. Okay, yun lang po ang maibabahagi ko, at nagpapasalamat ako sa Lord dahil hindi niya ako pinabayaan. Marami po akong natutunan sa aking pong pagbabahagi o pag-disipulo sa mga tao. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. At isa po, share ko pa nga pala po, na ang aking naranasan pa sa pagdidisipulo, yung papunta mo doon sa pamilya na ididisipulo mo, dala mo lang yung Biblia. Amen. At may konti kang pagkain dala. Pero pag uwi mo, naranasan ko po na nagdisipulo po ako sa isang pamilya na ang dala ko mga gulay, bit-bit gulay, bigas, ay alang naman pong tanggihan, ay bigay po ito ng Panginoon. Ay di, pag uwi ay may makakain na kami. Yun, blessing po. Blessing din po yung, hindi po yung sabi nga, hindi mo maranasan yung pagod pag ikaw ay naglingkod sa Diyos. Maranasan mo yung kasayahan at kagalakan. Kasi minsan, talagang pagpunta pa lang doon, paglalakad, pagod ka na. Pero pag ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos at kita mo yung taong nakikinig at dinidisipulo mo ay masaya, nagagalak sila, ay talagang nakakagalak po. At yung isa pa nakakagalak, pag uuwi ka, hindi lang na-appreciate nila yung mga narinig nila, talagang naisa sa buhay nila. Natututo silang magbigay. Kaya papasalamat ako, Lord. Isa yun sa blessing na pag uuwi ako, talagang may bit-bit ako na gulay, yan, na maluluto na. Praise the Lord. Yun, yun yung isa ko pa palang hindi nakakalimutan, nakaranasan sa aking pagdidisipulo. Yun, praise God. Ilang po, at naway ang bawat isa po ay na-bless. Binahagi ko po ito. Kung ako po ay pag-iisa-isa ay napakahaba. Marami nang naranasan sa pagdidisipulo na talagang dahil sa biyaya ng Diyos ay nagagawa. At hanggang ngayon po ay patuloy lang tayo mag-disipulo, mag-share ng gospel ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, sa oras na ito, ako'y nagpapasalamat sa kabutihan mo, kabaitan mo, kadakilaan mo, wagas ang pag-ibig mo, Panginoon, at tapat ang iyong mga ginagawa po sa aming Panginoon. Lord, sa oras na ito, dalangin ko po ang bansang Pilipinas, lahat ng mga namiminuno, Panginoon, patuloy na mag-ari ang iyong pag-ibig, kapayapaan, wag na po silang, Panginoon, magkaroon ng sigalot, Panginoon, tuligsaan, ito po inyong wakasan, Panginoon. In the name of Jesus and the power of the Holy Spirit, kayo, Diyos, ang mag-control sa bansang Pilipinas. Dalangin ko po, Diyos, ang paghahari mo, Ama, sa bansang Pilipinas. Wasakin niyo po ang espiritu ng gulayat, Panginoon, na napakalaki, Panginoon, sa bansang Pilipinas na kung saan kumukontrol. Dalangin ko, Diyos, wasakin niyo po ito in Jesus' name. Patuloy na pagkaisahin niyo po, Panginoon, ang mga namumuno sa bansa, Panginoon. Madalangin ko din, O Diyos, na mahal na presidente namin, na si Bongbong Marcos, Lord, mapatuloy na saganang karunong ibigay mo. Ituro niyo po sa kanya ng mga gagawing plano niya, Panginoon, ibigay sa iyo. Dalangin ko, Diyos, ito, lahat ng mga nasa likod niya, Lord, patuloy niyo, ikaw mag-control, Panginoon, at dalangin ko, Diyos, na ikaw ang itataas at mapupupurihan, Panginoon. Mapanalangin ko din po, Diyos, na lahat ng mga lingkod mo, mga pastors, ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, patubayan niyo po sila, huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. At dalangin ko, Lord, I bless niyo po ang hanap buhay nila, Panginoon, in Jesus' name.
Bless yun din po lahat ng mga gawain namin sa simbahan, ang mga programa na gagawin, Panginoon, upang makapagbahagi ng salita mo. Lord, dalangin ko po, Diyos, ang mga tao na mababangginan namin ng salita ay makakakilala sa iyo bilang Panginoon, tanggapin ka bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay nila, mababago ang buhay nila, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na ikaw ang may control, Lord, in Jesus' name. May bless yun din po lahat ng mga Panginoon, ministry ng bawat isa, Lord, in Jesus' name. Bless niyo po. Bigyan niyo po silang saganang karunungan, Panginoon, in Jesus' name. Lahat din po ng mga pastors, bigyan mo ng saganang karunungan. Pag-iingat mo, ang paggabay mo, Panginoon, ay maranasan nila. Lord, huwag niyo po bigyan ng sakit at karamdaman ng mga lingkod mo, sapagkat kita mo ang ginagawa nila, Panginoon. At i-bless niyo po ang kanilang mga lalaang gagawin, Panginoon. Ministry, Lord, ang pagdidisipulo, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mong Diyos sa amin. At dalangin ko din po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Dalangin ko po lahat ng may sakit at may nararamdaman physically, emotionally, mentally, Lord, spiritually, Lord. Dalangin ko po, Diyos, kagalingan, hipuin niyo po ang puso nila, isip na ang kanilang buong katawan, physically, at patuloy na pagalingin niyo po ang kanilang pisikal pangatawan mula ulo hanggang talapakan, buong kalamnan at kalamnan, Panginoon. Bigyan niyo po silang kagalingan. Lord, in the name of Jesus, I declare, Lord, complete healing sa kanila, Lord. Kay Brother Jerry, kay Kuya Arne, Lord, complete healing sa lahat ng may nararamdaman physically, Lord. Bigyan mo ng kagalingan, Lord. Hindi ko man po, Panginoon, mabaybay ang mga pangalan nila, Lord. Bigyan mo sila ng kagalingan. Lord, dalangin ko din po, Diyos, na ikaw, Diyos, ang aming Panginoon at tagapagligtas ng patuloy na maghahari, Panginoon, sa San Juan, sa San Juan, Panginoon, at sa buong Selep, Lord. Ikaw, Diyos, dadami po, Panginoon, ng mga sasamba sa buong Selep. At may mga, Panginoon, may mga Selep pang ipapanganak, Panginoon, ng mga churches, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Sa mga nag-aaral po ng Bible School, Lord, nawa po ay bigyan po sila ng saganang karunungan, Lord. Kayo po, Diyos, ang manguna sa buhay nila. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo po ang gawain nila, ang pag-aaral nila sa Bible School in Jesus' name. Kayo po, Diyos, ang magbigay ng karunungan na sagana sa buhay nila. Dalangin ko din po, Panginoon, ang araw na ito, Lord, ay patuloy na bless niyo po, Panginoon, na lahat ng nakikinig, Panginoon, ng salita mo, O Diyos. Sabi nga, Lord, sa iyong aklat na bautismuhan ang lahat, Panginoon, sa pangalaman ng anak at banal na Espiritu, Lord. Patuloy na ito ay maranasan ng tao, Panginoon, lahat. Panginoon, ay kikilala na ikaw ang tatanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay niya. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na aming paglilingkuran, Panginoon, mula noon hanggang magpakailanman, Panginoon. Kami, Panginoon, itatayo na maglilingkod, Panginoon. At ikaw ang itataas, ikaw lang ang mapaparangalan. Maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Madalangin ko po, Ama, na sa gabing ito ay patuloy na i-bless niyo po, Panginoon, ang susunod na season namin, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ikaw ang itataas at mapaparangalan. Dalangin ko po, Diyos, i-bless niyo po lahat ng magsasalita at magsasalita pa, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng mga lingkod mo, i-bless niyo po, Diyos, in Jesus' name. Bigyan niyo din po, Panginoon, i-bless niyo din po ang mga hanap buhay ng bawat isa, Panginoon. Bless niyo po ang hanap buhay ng bawat isa. In Jesus' name, in Jesus' name. Kayo, Diyos, ang magbibigay sa lahat mga lingkod mo, Panginoon, lahat mga members ng self, Lord, lahat ng mga ikaw, Diyos, ang magpupuno ng kakulangan. Ikaw magbe-bless sa kanila, Panginoon. In Jesus' name. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you po. Kingdom blessing po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.